Hello, good morning sa lahat po ng ating mga tambay dyan at sa lahat po nating mga followers. At nandito po tayo ngayon sa ating word of the day. Ito ay word of the day number 149 na tayo sa ating Facebook page. At syempre yung pag-uusapan po natin ngayon is ito yung board related po to. Lumabas last December examination. Ito pong tinatawag nating SARA model. Okay? Ano nga ba po ang ibig sabihin ng SARA model at ano nga ba yung kanyang gamit? Okay, yung tinatawag po nating SARA model, ito po yung tinatawag nating most commonly used. Okay? Siya po ay tinatawag na most commonly used po ito. Okay, na kung saan most commonly used problem solving method. Okay, problem solving method in police practice. Okay, so ibig sabihin po, siya po yung karaniwang ginagamit natin as problem solving method o isang pamamaraan kung paano natin ma-solve yung mga problema is yung SARA model. Okay, bakit nga ba siya ay most commonly used problem solving sa police practice? Sapagkat it addresses po or nakapag-address po ito ng mga community problems. Okay? Okay, it address community problem. Kaya ito po yung karaniwang ginagamit ng ating kapulisan para ma-solve po natin yung mga problema natin sa ating community. At pag sinasabing problema sa community, most common po yung mga crime natin na mga nire-report ng ating mga mamamayan. So ang ginagawa po ng ating mga kapulisan para ma-prevent po iyon, gumagamit po tayo ng SARA model kasi nga siya po ay problem solving method po siya na ginagamit ng ating kapulisan para ma-address yung mga community problems. Pero ano nga ba yung SARA model? Okay? Yung SARA model po kasi stands for, may mga ano po siya, abbreviation po natin to ha. S stands for scanning, A analysis, response, tsaka assessment. Kumbaga, yan po yung pagkakasunod-sunod on how to address mga community problems like mga reported crimes. So, isa-isahin po natin, ano nga ba ibig sabihin ng scanning? Ano nga ba pag S? Okay? Pag sinabi po nating S, that is scanning po siya. Pag sinasabi po nating scanning, tandaan lang po natin dito sa scanning, ito po yung pagkakataon na i-identify po natin kung yung nire-report po na krimen, totoo nga ba siya o sabi-sabi lamang. So, ibig sabihin, nung nag-report ang isang tao, sinabi niya na may nangyaring krimen sa kanilang lugar o marami or prevalent ang krimen na to, sabi niya na marami pong ano sa amin, sir. Mga magnanakaw. Most common, robbery po at saka theft yung nangyayaring krimen. So as police officer, i-identify mo siya, aalamin mo siya kung totoo nga ba yan o baka sabi-sabi lang. That is called scanning. Pero kung nalaman mo naman na totoo nga, ito na yung pagkakataon na sa mga nire-report na krimen, ano ba yung ipaprioritize mo? Okay, kailangan mayroong prioritization. That is called scanning po. Ibig sabihin pala sa scanning, ito yung pagkakataon na mag-identify ka, okay? Identify if totoo nga ba yung nire-report or sabi-sabi lamang. At kung totoo man, you need to prioritize. Ano ba yung mga ipaprioritize mo? Ano ba yung mga uunahin mo dapat? That is called scanning. Now, after ng scanning, susunod naman po si analysis. Ano naman po ang ibig sabihin pag sinasabi po nating analysis? Okay? Pag sinasabi po nating analysis, ito naman yung pagkakataon na i-identify naman natin or i-determine naman natin yung root causes ng mga nasabing krimen. Okay, bakit nga ba nangyayari to? Bakit nga ba nangyari to sa inyong lugar or bakit nga ba ito yung mga krimen na nangyari? Ibig sabihin po, analysis po iyan. Ang ibig sabihin ng analysis, ito yung pagkakataon na we need to determine, okay? Determine the root causes of crime. Okay, yung mga krimen na nire-report, okay, sa ating mga kapulisan. So, i-identify nila yon kung ano nga ba yung dahilan or bakit ba nangyayari to, ang mga bagay na to. That is analysis. And syempre po, after ng analysis, susunod naman si response. So, ibig sabihin, nung nalaman mo, kaya pala may nangyayaring ganito, kasi ganyan. Kasi kaya pala maraming nangyaring robbery dyan or theft kasi nga napaka-crowded area naman. Tapos,
Yung area din is patago. Okay, nasa sulok. So, yun, that is analysis. Nalalaman, ina-identify mo, dinedetermine mo kung ano nga ba yung maaring sanhi. And syempre, response. Nung ma-identify mo kung ano nga ba yung sanhi, syempre magkakaroon tayo ng tinatawag na response. Sa response naman, ito yung pagkakataon na si community at saka si police officer ay magtutulungan na para gagawa ng mga aksyon o mga hakbang para sugpuin yung mga krimeng nire-report sa atin or nire-report sa ating mga kapulisan. Ibig sabihin ng response, ito yung pagkakataon na si community and the police force or the police officer, the police officer working together. Ibig sabihin, nagtutulungan na po. That is the time na sinasabi natin or tinatawag nating response. Si community and police officer working together na po sila para sugpuin po yung mga nasabing krimen na nire-report. Ibig sabihin, working together to take an action. That is the time na tinatawag nating response. Now, after naman po ng response, magkakaroon naman po tayo ng tinatawag nating, yung tinatawag nating A, that is assessment. Dito naman sa assessment, ano naman ang ibig sabihin nito, sir? Ano naman ang gagawin? Now, after kasi ng response, after magkasundo ni police officer at saka ni community sa kanilang ginawang hakbang at mga plano, ang gagawin natin assessment. Bakit nga ba? Pag sinabi kasi nating assessment, from the word itself, assess, ibig sabihin ng evaluation. I-evaluate natin kung gaano nga ba ka-epektibo yung nasabing plano at kung hindi siya epektibo, ano nga ba ang dahilan bakit hindi siya naging epektibo. Ibig sabihin sa assessment, i-evaluate natin. Naging effective ba? Naging efficient ba ang plano? Nagtagumpay ba tayo? Naging successful ba? That is called assessment. Ibig sabihin ng assessment, that is called evaluation. Okay? Evaluation of effectivity sa mga nasabing plano or sa mga nasabing aksyon or sa mga nasabing hakbang na ginawa ng ating kapulisan at nating community nung sila ay nag-work together. Okay? So yun po yung ating kabuuan sa SARA model. Uulitin ko po. Ang ating pong SARA model, isa po siya sa most common ginagamit as problem solving in police practice. Sapagkat siya po ay nakapag-a-address ng mga community problem. Ito po yung ginagamit natin to solve mga problem sa community, especially yung mga crime. At yung SARA po natin stands for Scanning, Analysis, Response, at Assessment. Sa scanning po, dito po magkakaroon po tayo ng identification. Okay, kung ang nire-report nga ba na krimen, totoo nga ba siya o hindi? O nire-report na problema, totoo nga ba siya o hindi? At syempre, prioritization naman po. Ipa-prioritize natin kung totoo nga ba yon. And syempre, analysis. After mong ma-prioritize, after mong malaman na totoo, so magkakaroon tayo ng determination, iisipin natin or mag-ano tayo ng tinatawag nating action na bakit nga ba nangyayari to? Ano nga ba yung dahilan? Ano nga ba yung mga sanhi? That is called analysis. Now, nung nalaman mo kung ano yung sanhi, so syempre makakagawa ka na ng action. Then nalaman mo dito na sa sulok pala, nalaman mo dito na crowded pala yung area, so gagawa ka na ng action, that is response. Na kung saan si community at si police officer magtutulungan, pagpalagay na lang natin dahil crowded area yan tapos sulok na lugar. So as police officer, as response natin, sige, paparobingan natin yan. Laging may nagpapatrolya dyan. Okay? And syempre, after nun, magkakaroon ng assessment para malaman natin kung yung ginamit nating plano or action, epektibo nga ba siya. Okay, ano po yung ating SARA model. Sana may natutunan kayo sa araw na to. At syempre, tapan yung lingkod, inyong katambay, Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Human, Bilas Villa Carlos, a CBRC National Lecturer, and a Registered Criminal Justice. God bless you all. Have a nice day ahead. Thank you so much. God bless. God bless.